Okay, so disclaimer muna tayo Hindi ko po sinasabi na magra-rapture ng 100% sa September 23 Patapusin nyo muna itong video na ito kasi malalim na pag-aaral po kasi ito Again, hindi po maganda sa isang Kristiyano ang mapangmusga. Nakakahiya po yung ugali nyo pag ganun po kayo. Kasi parang hindi kayo Kristiyano, nangunghusga kayo kagad. Biro mo, di mo pa napapanood yung video, comment ka agad. False prophet daw si Pastor Edwin. Hindi naman ako false prophet dahil hindi naman ako nagbibigay ng exact time and date ng rapture Nag-aaral lang po tayo. Pinag-aaral lang po natin yung hindi sinasabi ng karamihan. Kasi sa panahon natin ngayon, karamihan talaga sa mga pastor o vlogger, takot na takot magturo o mag-share man lang ng tungkol sa katotohanan. Na alam naman nilang katotohanan. Tsaka hindi po ako pastor mga kapatid, vlogger po ako. Iko-content ko yung gusto kong i-content para sa katotohanan. Okay? Sila lang may sabi na pastor ako pero isa akong vlogger ever since noon pa lang. So maaaring ang topic na ito ay hindi para sa iyo, so huwag ka na lang manood kasi bawal ang judgmental dito Okay? Pero kung bukas ang isip mo, matured kang Kristiyano, at sa isip mo wala namang mawawala kung pag-aaralan ng ibang bagay na hindi tinuturo ng iba, praise God. Mukhang tunay kang ang Kristiyano. Again, ang mga salita kong baka, siguro, possibility, at sana nga, ay nagpapatunay na hindi ako nagbibigay ng false hope sa inyo. Okay? Kaya huwag kayong magbebenta ng inyong ari-arian o magre-resign sa trabaho dahil hindi pa rin tayo sigurado sa eksaktong petsa ng rapture. Wala pong pag-asa mag-rapture sa September 23, 2025. Maliit lang ang tsansa, kaya 50-50 nga 50% lang, okay? For entertainment purpose only. Pero tinan nyo, kung tatapusin nyo itong video ito, malamang kilabutan kayo sa malalaman nyo ngayon na hindi tinuturo ng iba. Kung di mo pa napapanood ang part 1 ng podcast na ito, naku, panoorin mo muna yung part 1. Kasi mako-confuse ka sa part 2 na ito. Tapos baka i-bash mo pa ako sa comment section, dahil hindi mo naintindihan itong video ito. Yung part 1 ay nasa baba yung link. Pakiclick lang po kasi hindi mo maiintindihan ngayon itong part 2 kung walang part 1. So for entertainment purpose only, kaya simulan na po natin. Alam niyo ho ba na merong isang bagay na katakataka sa Biblia na ito'y mahahalata ng karamihan na ito hindi naiintindihan ng mga average Christian, lalo na kung perverted ka, hindi mo maintindihan to. Hindi mo maintindihan. Pero ito, ipapahayag ng Panginoon sa inyo, secretly. At ang aking palagay dito ay sabihin ko na sa inyo totoo 50% pwede, 50% hindi. Okay? Hindi ko sinasabing dogmatic, ito yun, hindi ganun Pero ang maganda kasi dito, lalaglag ang panganyo sa eksaktong oras. Malalaglag ang panganyo sa mga pagkakataon, sa mga propesiya na unti-unting nangyayari. Do the math lang talaga, tamang mathematics lang talaga, makikita nyo dito. At ito na yung pinaka-exciting part ng pag-uusapan natin. Ang tanong, kailan? Ngayon 2025 ang rapture. Ngayon ay August na. So meron na lang tayong 4 na buwan. September, October, November, December. So meron lang tayong 4 na buwan na pagpipilian. Ayon sa pag-aaral natin at hindi naman to accurate din sa pag-aaral natin, 50-50 pa rin kasi nga nananatiling wala pa rin nakakalam ng oras at araw, nandun pa rin tayo. Pero binigyan tayo ng isip ng Diyos, hindi tayo iniwan ng Diyos sa kadiliman. Let us pray guys, pray tayo. Lord Holy Spirit, guide us Lord this tonight. I speak wisdom, Lord, tonight sa amin. Inaalam lang po namin yung katotohanan. Kayo po ang manguna. Banal na Espiritu, salamat po sa iyong karunungan. Hindi man kami, Panginoong, sigurado sa aming pinag-aaralan, pero Panginoong Jesus, salamat po at nilantad mo tuso sa amin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. So be it. Bahala na ang Diyos ngayon Bahala na ang Diyos. Okay, magsimula tayo dito. Alam nyo ba na ang mga Hudyo, ito alam na siguro na iba, alam nyo ba ang mga Hudyo ay mayroon tinatawag na 7 feast? Okay, ito, 7 feast. Yan. Okay. At ito ay
inutos sa kanila sa Levitico, no? Sabi sa Levitico, sinong kausap? Hudyo. Kanino to? Hudyo. Kaninong kaugalian to? Hudyo. Kanino tong pista? Sa Hudyo. Hindi tayo dapat nakikipista. Ha? Hindi tayo nakikipista. Pero ang liwanag sa Leviticus, ito yung mga feast of the Lord. Ito yung Passover, the first fruit, Feast of the Week o yung kilalang Pentecost. Ito yung Feast of the Trumpet. Guys, ito, the Feast of the Trumpet. Dito kayo kakabahan sa the Feast of the Trumpet. Ayan. The Day of Atonement at yung Feast of the Booths o yung tinatawag na Araw ng Tabernacle. Isa-isayin po natin. Sabi rito, no, yung Passover, Unleavened Bread, First Fruit, Pentecost, Trumpets, Atonement, at Tabernacles. Alam nyo ba mga kapatid na kung pag-aaralan nyo mabuti kung anong pista ito, wara ko incident din na sa tuwing nagkakaroon ng gantong pista, lalo na sa spring, nahati sa dalawa yan, spring at fall. Ito ay pista ng mga Hudyo, no, tsaka yung katangian nila. Alam niyo ba na pinulpil to ni Jesus Christ in the past? And I will show you the exact teaching about this, okay? Una po, yung Feast of Passover, ito. Okay, ang tanong, paano ba natin malalaman na namatay si Jesus nung Passover? Well, alam naman natin ito nung Last Supper. Guys, nung Last Supper, ngunit ang huling hapunan ay talagang hapunang Pampaskwa ho talaga. Bagamat sinasabi rito no, na ito ay para sa paghahandog po kasi ito eh. Ito po ay pista ng mga Hudyo kung saan pinagdidiwang nila yung hapunan ng Pampaskwa. Kaya nga, kung naalala nyo, sabi sa verse ng Mateo 26:17, sabi, dumating ang araw ng kapistahan ng tinapay ng lebadura o Feast of Unleavened Bread. Alin yun? Ito yun. Feast of the Unleavened Bread yung pangalawa. Parating na daw. Okay? Parating na daw yan. Mangyayari daw yan kailan? Bukas. Pero, may Passover eh. Ano yung Passover na yun? Sumapit si Jesus sa mga alagad nagtanong, saan po ninyo ibig ipaghanda namin ng hapunang Pangpaskwa? Ito yung dinner, kasi kinabukasan, kapistahan ng tinapay ng lebadura, pero ito, kinagabihan, hapunang Pampaskwa. Kaya nga sila naghapunan ng gabi. Sa kayo nakakita na naghahapunan ng umaga. O, hapunan, gabi to. Kaya ito ay last day ng Passover. Okay? So, ayan, malinaw sa Bible. Ngayon, alam niyo po ba, sa verse na yan ay nagpapatunay na sa panahon ng Passover, namatay ang ating Panginoong Yesus. Ito yun, no? Yung Passover na to, dito namatay ang ating Panginoong Yesus. At sa pagkabuhay niya muli, ay yung Feast of the Unleavened Bread. At ito nga hininda nila na pang Passover. So, nag-overlap, dito namatay si Christ, pero sa Unleavened Bread, dito siya nabuhay. Okay? Sa lumang tipan, sa Levitico, sa 23 of Levitico na pinag-usapan natin kanina, particular na inilalatag ng Diyos yung kung kailan dapat maganap yung Paskwa. Alam niyo po ba, no, sa unang buwan, sa ika-14 na araw ng buwan ng afternoon o takip silim, ay yung Passover ng Panginoon. Ito. Okay. Ang mga tupa sa Pasko ay pinapanganak sa kwadra. Okay? Ng mga pastol. Sa Passover. Isa sa pangyayari yan, ha. Si Jesus, alam niyo po ba, si Jesus mismo, na kordera ng Paskwa ng Diyos ay isinilang sa isang kwadra din, di ba, sa kahon din siya, at inaalagaan ng mga pastol. So, na-fulfill ni Christ tong Passover. Wara coincident na yung nangyayari sa pista na to ay nangyayari sa istorya ni Christ. Di ba ang istorya ni Christ, di ba? Nakipaghapunan, namatay, muling nabuhay. O pinako sa krus, namatay, muling binabuhay. Ikatlong araw, nabuhay na maguli. Tapos, after 50 days, Pentecost. Siya rin ang may, ang may pakana nun. So, ibig sabihin, yung mga nangyayaring mga feast na yan, bagamat may ibig sabihin yun sa mga Hudyo, pero pinufulfill niya. Okay? Wara coincident, di ba? Meron mga katibayan na mga tupa ng Paskwa ay inihahain hanggang mga alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon sa atin, pero alas 9 ng umaga sa mga Hudyo. Alam niyo ba si Christ namatay din siya kaya ng 3 p.m. Alam naman natin 'yan.
So kaya habang kinakatay ang kordero ng Pasko, si Jesus naman ang tunay na kordero ng Pasko ay ipinapatay. Kaya ang istorya ng Feast of Passover ay naitupad ni Kristo. Alam natin yan. Ngayon, next. Kung tinupad ni Kristo ang Passover sa kanyang first coming, ano yung nangyari susunod? Ito na yung unleavened bread. Ano ba ang istorya ng unleavened bread? Pagkatapos kasi ng Pasko ng tinapay na walang lebadura o yung Feast of the Unleavened Bread, historically kasi, noon sa kanilang pagmamadali na makaalis sa Ehipto, ang mga Israelita ay walang panahon sa magdagdag ng lebadura kasi noon ng kanilang tinapay. Kaya doon nauso yun eh. Yun po yung pista nila na may libadura upang alalahanin kung gaano kahirap daw yung yung buhay nila sa Ehipto. Yun ang purpose po noon. Kung paano sila pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin. Ngayon, ganun din yung nangyari kay Kristo. Tulad ng dugo ng kordero ng Pasko na nagpapalaya sa atin sa pagkaalipin natin sa kasalanan noon. Sa Biblia, ang lebadura ay kadalasan po kasing tumutukoy sa kasalanan o yung tinatawag na pagkasira o pagkabulok. Alisin mo yung lumang lebadura upang ikaw ay maging bagong batch na walang lebadura gaya ng tunay na ikaw. So ibig sabihin, lumalabas na ang tinapay na bagong lebadura ay parang lumalabas na isang bagong tinapay, na buhay na tinapay. Yun po ang meaning po sa kanila. Kapag gumawa ng bagong tinapay, ibig sabihin, bago, wala na yung luma. Alam niyo ba, yung meaning ng pagkabuhay ng tinapay na yan, finulfill din ni Christ. Ay nakikita natin si Christ nung nabuhay siya maguli sa unleavened bread. Nagpapakita na siya yung tinapay ng buhay. Amen po ba? Sakto, no? Sakto talaga. Yung Feast of the Unleavened Bread, pareho din ng istorya ni Christ Nung namatay siya, so katawan lupa, nung nabuhay siya maguli, resurrected body, glorified body. O ganun din di ba yung tinapay na pinag-uusapan natin kanina? Nung namatay si Christ bilang tinapay ng buhay, ano yung sumunod? Siya'y nabuhay na maguli. At dito mangyayari yung susunod na feast. Ito nga yung Feast of the First Fruit. Ano ba yung Feast of the First Fruit? Kasi po, ayon po sa kalendaryo ng Diyos, ang unang araw ng linggo na palaging araw ay pagkatapos ng Sabat. Laging Sabat po yun guys Ang Sabat ay Biyernes, paglubog ng araw, hanggang Sabado ay paglubog ng araw. Pareho din yun. Sa kanila, kasi meron annual Sabat, merong Saturday, weekly Sabat sila. Kaya huwag tayo malilito ron. Okay? Kaya nga ang unang ng araw ng linggo, pagkatapos ng Sabat ay magiging linggo. Okay? Kaya yung first fruit, laging linggo po yan. Tingnan nyo, kahit na ang Passover ay maaring mangyari sa anumang araw ng linggo, ng anumang partikular na taon, ang Feast of the First Fruit ay palaging unang araw ng linggo. Pagkatapos ng Passover. Kung i-research nyo, ang first fruit, laging Sunday po yan, guys. Laging Sunday. Kaya ang first fruit po talaga ay laging Sunday. Ngayon, alam nyo ba, ganun din ang ginawa ni Christ. Ang tanong kasi, anong araw ba nabuhay si Kristo? Anong araw? Ayon sa mga Katoliko, 'di ba, linggo daw, linggo ng madaling araw, may salubong, 'di ba? Tama sila, linggo. First Sunday, linggo. Sakto, first fruit, binagdidiwang yung unang bunga, first fruit. Si Jesus ang katuparan po ng first fruit. Actually, maliwanag ang sinasabi po ng Biblia po diyan Kung babasahin po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, ito po yung sinasabi Sabi dito na, but Christ is the risen from the dead. Ano yung sumisimbolo sa kanya? And become the first fruits of them that sleep. First fruit, natupad niya itong first fruit. Ayan, so nakakatatlo na si Christ. Si Christ namatay sa Passover. Siya ay nilibing na parang tinapay ng buhay na nilibing na minasa at bagong tinapay. At nabuhay siya maguli na parang unang bunga ng first fruit. Ang tanong, ang Pentecost, kailan ba to? Okay? Sabi ni Christ, pag alis ko, merong kapalit. Sabi ni Christ, no? Ano daw yung kapalit niya? Yung banal na spirito, sabi ni Christ. Nakalagay po yan sa John, nakalimutan ko lang, pero sabi roon, pinangako niya ang banal na spirito, napaka-biblical nito, kahit i-search nyo pa. Pinangako niya ang Espiritu Santo, sabi niya doon,
May darating na kagaya ko o yung the another one, kapareho niya na Diyos. Darating yung banal na Espiritu daw ang purpose ng banal na Espiritu para daw tayo magkaroon ng unawa sa salita ng Diyos. Ipaalala yung mga bagay na sinabi niya. Wherein ngayon nangyayari eh. Kaya ako nakakapagsalita ng ganito at kaya kayo nakakaintindi dahil sa banal na Espiritu kasi hindi to kayang intindihin ng mga ordinaryong tao, guys. Guys, kung naiintindihan yung pinag-uusapan natin, patunay yan na sa inyo ang banal na Espiritu. Nasa inyo ang banal na Espiritu, guys. So, we are born again already. We know that the Holy Spirit is speaking to us. Kaya ito po, pinag-uusapan po natin. Okay? So, ayan, linaw, first fruit. Alam niyo ba, si Christ, sa fulfill din naman niya yun. Pero bago tayo pumunta sa fulfillment of Christ, alamin muna natin na ba yung Pentecost. Okay? Alam niyo po ba ang Pentecost, nangyayari po yan after 1 week plus 1 day. Okay? 1 week plus 1 day pagkatapos ng first fruit. Pagkatapos ng first fruit, agad-agad. So 7 weeks times 7 days in a week is equal to, ayon sa calculation, 49 days. Tapos may plus 1, kaya siya 50. Kaya ang tawag sa kanya ay pentagon or pente or pente. Pag sinabing pente means 5. So tulad po ng pentagon, may 5 panig. Kaya ang ibig sabihin po ng Pentecost ay ika-50 days after ng first fruit. 50 days, tama-tama, 50 days. So bibilang ka lang ng 7 buong linggo mula sa araw pagkatapos ng Sabat. Sa bagong butil. Kaya sa lumang tipan, ito ay kapistahan upang ipagdiwang ang ani. So anong purpose ng Pentecost? Ang Pentecost ay sineselebrate yung mga pag-aani. Alam nyo ba na nangyari nga ito? Nung pinadala ni Kristo yung banal na Espiritu, 30,000 ang na-convert. Nagpapatunay na nag-aani na ng kaluluwa ang mga alagad sa panahon na to. From 12 disciples, converted 3,000 believers, solid. Ngayon ang tanong, na-fulfill ni Christ? Wala na si Christ sa lupa, nasa langit na, pero yung inutusan niya, yung banal na Espiritu na fulfill. Siya rin na fulfill. Lumalabas na sa first coming of Christ, na fulfill niya lahat ito. Okay? Ngayon ang tanong, kung na-fulfill niya ito sa first coming, meron lang natitira tayo, yung trumpets, atonement, and tabernacle. Ngayon, bago natin malaman, ibig ba sabihin nito, Pastor Edwin, kung si Kristo ay na-fulfill niya ang 7 feasts, posible rin kaya? Yan ang ating hindi tayo sigurado, pero mukhang ganun, guys, mukhang ganun. Isa-isayin natin to, itong 3 remaining feasts na mangyayari sa second coming. Ito yung fall. Okay? Ito na, guys. Simulan na natin sa Feast of the Trumpet. Una, yung Feast of the Trumpet. Doon muna tayo sa kapistahan. Ano ba nangyayari sa pista na to? Ayon sa Leviticus chapter 23, ito sinasabi. Feast of the Trumpet. Leviticus chapter 23, ito yung Feast of the Trumpets. Ito, Feast of the Trumpets. Okay? Basahin natin. Tagalog para maintindihan ng lahat. Sinabi pa ni Yahweh, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ika-7 buwan ay araw ng pamamahinga. Araw ng inyong banal na ipagtitipon, ipapaalam ito sa pamamagitan ng tunog ng mga trumpeta. Tingnan nyo, guys, ang nature ng Feast of the Trumpets, ang gagawin lang ng mga Hudyo, ipagdidiwang to, isang pista to na kung saan ang gagawin nila ay magtitipon lang sila at tunog ng trumpeta. So dalawa yan, guys, pagtitipon ng mga banal at tunog ng trumpeta. Ngayon, eto ang tanong. Kapareho ba to ng rapture? Kasi tingnan nyo, kung i-fulfill to ni Kristo sa future, itong sa Feast of the Trumpets, ibig sabihin ba nito na ma-fulfill to ni Christ sa Feast of the Trumpets? Kasi sa Feast of the Trumpet, ganun daw eh. Ngayon, yung Feast of the Trumpet, pagtitipon daw at saka pagtunog ng trompeta.
Parehong-pareho ng sinabi ni Apostol Pablo. Basa. Sabi rito, no, darating ang kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkangel. Una, ng tunog ng trumpeta ng Diyos. Pareho na sa Feast of the Trumpet, may trumpeta ang Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Pagkatapos tayo ng mga buhay na titira, ay titipunin sa alapaap, the day of gathering. Parehong-pareho ng Feast of the Trumpet na may pagtitipon at pagtunog ng trumpeta. Ngayon ang tanong, ifulfill ba ni Kristo sa Feast of the Trumpet? Ang tanong, napag-usapan natin kanina na ngayon 2025, ang rapture, possible kaya na ang Feast of the Trumpet, dito na darating si Lord? Ala, eto na kaya yon. Kasi tinan nyo kung i-google natin kung kailan ang Feast of the Trumpet, ito po yung sinasabi Sabi rito, no, the Feast of the Trumpet, also known that Rosh Hashanah, begins on the evening of Monday, September 22, 2025, and concludes the nightfall on Wednesday, September 24, 2025. So maliwanag na ang nature pala ng feast na to ay umaabot ng 3 araw. Sabi dito, the praise no one knows the day and hour is the Feast of the Trumpet because the exact timing was determined by sighting of the new moon. Alam niyo ba yung new moon, walang nakakaalam noon kung kailan. Ngayon, merong 2 witness. Ito guys 2 witness. Ito na yata yung 2 witness Ito guys, yung 2 witness, Feast of the Trumpets, refers to 2 eyewitness in Revelation 11 who are associated with God's trumpet final judgment. The sound which signaled the end times. And the Feast of the Trumpet, binabanggit yung 2 witness. Ito, the praise 2 witness Feast of the Trumpet refers to the biblical Feast Trumpet or Rosh Hashanah, which begin with 2 appointed witness. Tignan nyo guys, September 22 hanggang 24, ang pista ng trumpet. Ngayon, meron palang pangyayari doon na hindi agad-agad sila magsisimula hanggat hindi nakikita ng 2 witness. Yung new moon, yung bagong buwan. Parang ganito yun, new moon. Paano ba ang new moon? Yung new moon, tinan nyo tinan yung new moon. Ang new moon, walang sinagang buwan Hindi kagaya ng quarter moon, full moon, third quarter. Pero yung new moon lang, ito ganito ang itsura niya. Ibig sabihin guys, hindi magsisimula ang Feast of the Trumpet hanggat hindi magkakaroon ng new moon. Ngayon ang tanong, kailan ba yung new moon? New moon on September 2025. Okay, the new moon September will occur on September 21st for those in Manila. Sa Manila naman to Doon tayo sa sa Israel. Sunday, approximately. Okay. So tama, halos pareho din, new moon, mangyayari September 20s. Ang new moon kasi, pag sinabi new moon, wala, bakante. Pero yung sinag nito, pag lumantad na yung sinag na yan, doon pa lang magsisimula ang Feast of the Trumpets. So ibig sabihin, yung Feast of the Trumpet na binabanggit dito guys, yung 22, 23, 24, walang nakakaalam kung saan magsisimula ang Feast of the Trumpet. Basta magsisimula ang Feast of the Trumpet either sa 22, 23, or 24. Kaya totoo yung sinabi ni Christ ni Apostol Pablo na no one knows the exact day and hour ng new moon. Guys, ang binabanggit ni Jesus Christ na trumpet doon, yung no one knows the day and hour, yung di natin alam kung alin dito sa September na to. Pero maliwanag na, posible dito sa 3 petsa na to guys, mangyayari ang rapture. Posible So, nagtatanong lang ako eto na ho kaya yun mga kapatid? So, tanong lang ho to, hindi ko sinasabing eto na yon. Magkaiba po yung eto na kaya yon sa eto na yon. Hindi ko sinasabing eto na yon Hindi, ang sinasabi ko, eto na kaya yon. Nagtatanong lang ako sa inyo.
So kaya na mumusga kung eto na kaya yun. Kasi ito'y base sa pinag-aaralan natin ngayon. Nag-aaral lang naman tayo. Okay? Okay. So ibig sabihin magkasundo tayo. Let's say nangyari yung Feast of the Trumpet magsisimula September 22, 2025. So dyan na kaya ang rapture mga kapatid kasi tinan nyo, no, finufulfill ni Christ ang lahat ng feast. Ngayon taon, alam naman natin na pag-usapan natin kanina na 2025 possible ang rapture. Ang rapture ay tatiming sa Feast of the Trumpets dahil ang sinasabi ni Apostol Pablo, tinan nyo, ang sabi ni Pablo, no, sa araw na yon, ano din araw na yon, may malakas na utos at tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. Ano yung tunog ng trompeta na to? Ang tunog ng trompeta na to ay, ang nasa isip ni Pablo dito ay yung Feast of the Trumpet. Bakit? Kasi kaugalian niya ng mga Hudyo. Sikat na sikat sa mga Hudyo ang Feast of the Trumpet. Ang Feast of the Trumpet, nangyayari po yan kapag nagsimula ng Feast of the Trumpet, 100 beses nilang hihipan yan eh. Alam nyo kung kailan yung pang 100, yung pang 100, ito yung pinakamahabang tunog ng trompeta. Ang sabi doon ni Pablo, doon daw magsisimula ang rapture. Diba 100, diba? Pagdating ng 99, pagdating ng 100, yun na ang araw ng rapture. Yun na yung segundo na twinkle of an eye. Ngayon ang tanong, ito na kaya yung mga kapatid? Ayon sa pag-aaral natin. Okay, since 2025, possible ang rapture, possible lang naman. At magbilang kayo ng 7 years is equal to 2032. At kanina naman talaga, napag-usapan natin kanina na 2032 yung possible na second coming of Christ. At yung susunod na feast na ifulfill ni Christ after ng Feast of the Trumpet ay the Day of Atonement. Ang tanong, ano kaya yung petsa ng the Day of Atonement sa 2032? Okay? So alamin po natin. Ito pang kikilabutan kayo mga tol. Ito pang kikilabutan kayo. 'Di ba ang trumpets ay kasunod ay atonement na ifulfill ni Christ, 'di ba? Okay. Okay. So kailan darating si Christ? Kung titingnan natin sa mapa natin kanina, possible na dumating si Christ sa 2032. Dito yun, no? 2032 AD, mangyayari yung second coming of Christ. Dapat, ang second coming of Christ ay mangyari sa Day of Atonement. Kung 2032 ang Day of Atonement, kailan mangyayari yung 2032 of Day of Atonement? Teka muna, bagong lahat, the Day of Atonement, ito po yung paliwanag ko lang sa inyo. No? Ito'y pista ng mga Hudyo na tinatawag na Yom Kippur sa modern Israel. Ay pista nila talaga ng paglilinis ng kasalanan. So magitan ng mga sacrifices, meaning ang the Day of Atonement po ay paglilinis sa Israel. Ganun lang po kasimple po yun. Pag sinabing atonement, paglilinis. So alam nyo ba si Christ, matutupad niya ito sa kanyang second coming. Ito'y naglalarawan na si Jesus Christ, darating ang panahon na lilinisin niya ang Israel. Ang araw ng paglinis niya sa Israel ay sa kanyang second coming. Tatanggapin na ng Israel ang tunay nilang Misaya ay si Kristo, hindi yung Antikristo, hindi yung mga inaantay nila, kundi si Jesus mismo. At magsisisi ang Israel at dun yung araw na eksaktong ipagdiriwang nila ang Day of Atonement. Ngayon, kailan ba tong Day of Atonement na to? Magugulat kayo guys dito sa mga petsa. Okay, the Day of Atonement, kailan daw? September 15, 2032. Okay? September 15, 2032. Ngayon, dito malalaglag ang panganyo na naman dito Sa'yo makikita nyo Kung ito ay mangyayari talaga, lumalabas na ganito po yung mangyayari dyan. Ito po yun. Lumalabas na ang rapture possible sa September 22, 2025, yung Feast of the Trumpet, at yung Yom Kippur, September 15, 2032. Okay? Ngayon guys, do the math. Alam nyo ba na ang 7 years of tribulation, nahahati po sa dalawa yan,
yung birth pains, ito yung birth pains, at yung tinatawag na Great Tribulation. Sa gitna yung abomination. At alam nyo ba, yung birth pains, ayon sa Revelation chapter 11:3, meron tong 1,260 days, yung una, yung first half ng tribulation. Saan sa Bible yun, Edwin? Basa Revelation chapter 11, verse 3. Sabi rito, papadala ko dalawa kong saksi na nakadamit sa loob ng 1,260 na araw, ipahayag nila ang mensahe ng Diyos. Yung two witness ang context dito ng istorya. Ang two witnesses magsisimula yan sa Feast of the Trumpets. At marami nga nagdududa at isa nga ako doon at napag-usapan na natin sa Katapusan ng Mundo series, posible na ito nga yung si Moses at Elijah. So panoorin nyo na lang po yung Katapusan ng Mundo part 8a, o yung two witness nandun po yun. Pero dito nagpapatunay na sa first half ng 7 years tribulation, 1,260 days. Okay? Kaya nakalagay dito sa picture natin na 1,260 days. Ngayon, sa second half naman, hindi 1,260 days, kundi 1,290 days. Yung tinatawag na Great Tribulation. Ang Great Tribulation ay pagkatapos patigilin ng handog. Patigilin to. Kasi di ba mangyayari, di ba si Antichrist after 3.5 years, pipigilin niya ang paghahandog. Lalapastanganin niya ang templo. Sa nakalagay po yon, Daniel chapter 12. To guys, verse by verse to Talagang hindi imbento to. Daniel chapter 12 verse 11. Tingnan nyo letra por letra makikita nyo na yung 2.5 years is 1,290 days. Daniel chapter 12 verse 11. Sabi rito, lilipas ang 1,290 days sa araw na panahon na papatigilin ng araw-araw ng paghahandog, ilalagay ang kasuklam-suklam. So ano to? Ito yung simula daw ng araw ng abomination of desolation. Ito yung abomination of desolation dito. So ibig sabihin daw lilipas daw 1,290 days. Kaya sa madaling salita mga kapatid, ang buong araw ng tribulation age ay nagko-consist ng 1,260 days. Sa unang bahagi at ikalawang bahagi ay 1,290 days. Ngayon ang tanong, i-calculate natin sila. Ngayon, bilangin natin ilang araw ang tribulation. Tandaan nyo mga kapatid, tandaan nyo, ang Diyos laging sakto sa oras. Pag may propesiya, laging sakto sa oras. Simulat sa pool pa lang, nung first coming niya, laging sakto sa oras. Laging sakto yung kanyang pagdating ng 32 AD, pagkapako niya. Sakto yung araw nang siya'y tinawag para mag-ministry after 30 years. Eksakto yung kung paano siya i-betray ni Judas, isang magitan ng 30 pieces of coins. Lahat yun sakto, lahat po yung sakto. Kaya yung fulfillment ng prophecy, laging sakto. Kaya makikita nyo ngayon, 1,260 days, birth pain, plus 1,290 days ay yung Great Tribulation. Ilang araw siya? 2,550. Ibig sabihin mga kapatid, ang araw ng mula ng Feast of the Trumpet hanggang sa Day of Atonement is equal to 2,550 days. Ngayon ang tanong, Pastor Edwin, kung totoo yung theory natin na ang Feast of the Trumpet na magra-rapture sa September 22 at sa September 15, 2032, pwede bang bilangin natin kung pareho sila? O, dito kayo kikilabutan, guys. Tingnan nyo. Sasakit ang ulo nyo rito Kaya malaki talaga ang possibility, guys, na posible Eto, guys, bilang tayo, calculator. September 2022 rapture, 2025. At sabihin na natin na September 15, yung Day of Atonement, 2032. So, dapat 2,550 yan Magugulat kayo, calculate natin. Ayan. Nasaan na yun? Ayan, Ayan. Di ba kayo kinikilabutan dyan?
Eto na kaya sa panahon natin to? Ibig sabihin guys, dahil ipufulfill ni Christ ang Feast of the Trumpets na posibleng ito nga yung rapture date at yung Day of Atonement, ibig sabihin lumalabas dito sa pag-aaral natin na totoo nga na pwedeng ngayon sa panahon natin to. Ayan no. So lumalabas, may petsa na mga kapatid. May petsa na. 50-50 to guys, hindi ako sigurado pero nag-aaral tayo eh. Feast of the Trumpets, September 22, sakto 2,550. Ngayon sabihin niyo sa akin, nangyari na ba yan? Nangyari na yata yan, Pastor? Oo, nangyari na rin po sa nakaraan niya. May mga pangyayari na po niyan dati na noon, na parehong 2,550 days. Nangyari na po yan. Pero guys, nangyari yan dati, noong 1954, 1957, 1981. Pareho din after 7 years. 6 times na po nangyari yan simula po nung pinanganak ang Israel. At mangyayari uli yan sa 2050 pa. Dahil 32 AD pinanganak si Kristo, 2,000 years minus 7 is equal to 2025, dapat talaga mag-rapture na ngayon 2025. Dapat talaga mag-rapture na kailan sa araw na ito. Dapat, Lord, pinapakinggan tayo ng Lord. Ako ito sama-sama tayo manalangin. Lord, nawa, ito na yung petsa na yun. Kasi sakto po yung oras, Lord eh. Lord Jesus, sakto po kasi yung oras, Lord. Nawa, ito na yung araw ng sweldo namin, Panginoon. Ito na po yung araw ng pagbabago ng buhay namin. Say amen sa panalangin ko ngayon mga kapatid. Say amen. Hindi ko sinasabi magra-rapture sa 2022 pero yan ang panalangin natin kasi ito na lang talaga yung oras na sakto na yung kapanganakan ni Kristo kailan ba? Di ba maliwanag naman yun? Ang kapanganakan ang kamatayan ni Kristo ay range from AD 30 to AD 33. Ang sa tatlong ito, 30 AD, 31 AD, 32 AD, hanggang 33 AD. 32 AD lang po yung pinaka-accurate kasi nga siya lang yung nagbibilang, siya lang yung 2,500. Kaya kinakabahan kami at kinakabahan ako dito sa mangyayari ngayon na baka eto na to mga guys. Ihandaan nyo na yung mga sarili nyo. Sa bagay, handa na naman tayo eh. Alam niyo yung mga perverted, sila maghanda daw, maghanda. Matagal na tayong hinanda ng Panginoon. Revelation pa lang, sinulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay, matagal na tayong tinakda. Kaya mga kapatid, noon pa lamang po ay ano na yun. Ito pa mga kapatid, no, meron pang nakakapagtakang mangyayari. Alam nyo itong si Atlas 31 comment. Ngayon lang naglantad ang NASA sinungaling ba NASA? Ewan ko Ngayon lang naglantad ang NASA na may parating daw na kakaibang hostile or interstellar. May nagsasabi na ito daw ay alien. Pero guys, ngayon lang nangyari ito alien. Kasalat daw ng comet, ito daw yung comet na parang may kumokontrol. Kasi di ba usually ang comet nangyayari po yan, diretso lang po yan Pero ito daw, lumiliko, kumakaliwa, kumakanan, umiiwas sa mga stars. So may nagdadrive. So marami nagsasabi na ito daw yung may parating daw na sa atin sa Earth. This coming November 2025 yata, itong 31 Atlas. Ngayon, dalawa lang yan mga kapatid, no? Biro mo, mga scientists na nagsabi. Dati dinidisclose nila yan, pero magtataka kayo, bakit ganun? Bakit nila sinasabi na to? Dalawa lang po yan mga kapatid. Maaring totoo Maaring totoo na may parating at maaring ito na kaya si Jesus Christ. Ayun Ito na kaya si Lord. Bumabiyahe na. Ito na kaya. Okay. Dalawa yan Dalawa yan. Guys, trending to. I-research nyo 31 Atlas. Alam nyo to. Nakikita na siya ng James Webb. Inaamin na mismo to ng NASA. NASA na nagsasabi. O dalawa lang yan. Pwedeng ayan na nga si Lord o pwedeng another kasinungalingan ng NASA kasi alam nyo naman
Ang NASA, ang Black Government, ang New World Order ay nasa likod niyan, ay Illuminati, nararamdaman na ng Illuminati na parating na si Jesus Christ, kaya kunwari may alien na parating, lilituin ng mga tao to deceive na kaya maraming taong nawala sa September 22 ay dahil sa Atlas. Hindi kaya, o kayo na mag-isip mga kapatid. Dalawa lang yan, maaaring si Lord na yan o maaaring kasinungalingan lang yan para pandaraya. Ito pa guys, ito pa, naku, pasensya na medyo mahaba, last na to. Alam nyo ba, na sa September 20, wait lamang po, may papakita ako sa inyo, kikilabutan na naman kayo dito eh. September 23, on Tuesday, September 2023, the United Nations General Assembly High-Level General Debate begins. Ayan na! This yearly gathering, yearly nga to, pero gathering ng world leaders making 80th sessions of UNGA focuses on global challenges, planning for the future, and conjunction high-level UN Global Compact Leaders Summit 2025 will also held on the same day. Guys, tinan nyo, no, sinakto pa nila na sa September 23, magkakaroon ng usapan ang United Nations, lahat ng world leader. Ano kayang pag-uusapan nila? Kung September 22 ang rapture, ibig sabihin, after one day, magkakaroon ng meeting ang United Nations, hindi na kaya ito yung peace treaty na 7 years? Ito na kaya yun? Sakto yung mga oras, guys, oh. Bira lang mangyari itong mga petsa na to. Di ba alam naman natin na after ng rapture, lalantad si Antikristo, magkakaroon ng treaty sa Israel? Ito na kaya, dito na lalantad ang Antikristo. Sa September 23 na rin kaya lalantad ng Antikristo after ng rapture. Ano kaya magiging reaksyon ng buong mundo nung nag-rapture sa September 23? Ano ang mangyayari? Masusupresa kaya sila? Magkakaroon na ba ng one world government? Ito na yung guys. This is it. The prophecy is writing right now. Sinusulat na ang prophecy, nangyayari na sa panahon natin ngayon. So mga kapatid, hanggang doon dito lang po ang aking nalalaman. Tandaan niyo po, no, ang rapture po ay hinango po ni Christ yan sa wedding ng bride. Guys, biruin nyo, no, pag nag-rapture sa September 22, 7 years tayong nasa langit habang nagkakagulo dito sa lupa. Pagbalik natin ng 2032 na glorified body mula sa langit, pagdating ni Jesus Christ, sakto yung Day of Atonement, dito na i-declare si Christ na siya yung high priest. Kikilalanin ng Israel talaga na ito na yung Messiah. Yung gate na sarado sa Israel, mabubuksan na yon sa araw ng the Day of Atonement. Yung natitirang feast, no? Yung tabernacles, ito'y pista ng mga Hudyo kung saan gumagawa sila ng tabernakulo. Pagpapakita na nais ng Diyos na manahan ang Diyos sa kanila. Nalala niyo yun si Moses kapag tabernacle, pag gumagawa siya ng tabernacle, nilalagay doon yung Holy of Holies at doon naninirahan ng Diyos. Wherein ito ay mapufulfill din ni Kristo balang araw. After 1,000 years, sa new heaven and new earth, ang Diyos at ang tao ay maninirahan na sa iisang planeta o sa iisang bagong langit at bagong lupa. Sakto, pareho din. Eternity na ho to. Kaya maliwanag dito guys na kung na-fulfill ni Christ ang Spring Festival, ang Fall Festival ay mangyayari din possibly ayon sa atin na pag-aralan. At sa pagitan nga nito, yung summer, yung church age, sa panahon natin. Guys, malapit na matapos ang grace age, kaya kapatid, kung sino man yung mga gustong tumanggap sa Panginoon dito ngayong gabi, guys, panahon na, wala na tayong oras, wala na rin kayong oras. Manalangin tayo, yung mga gustong maligtas ngayong gabi, manalangin tayo mga kapatid, manalangin tayo. Maganda na yung sigurado. Kahit na hindi tayo sigurado dito, 50-50, ang mahalaga ngayon ang araw ng kaligtasan. Okay? So manalangin po tayo. Yung mga gustong tumanggap sa Panginoon, sabihin natin, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo, nais ko pong maligtas. Nais ko po, Panginoon, tanggapin ang iyong bagong tipan. Ang bagong tipan, Panginoon, na pinatawad mo ang aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko, Panginoon, ang covenant na ito bilang aking kapatawaran ng aking kasalanan.
mula pagkabata hanggang ngayon. Panginoon, dalangin ko po, patawarin niyo po ako at nananampalataya ako mula sa oras na ito na may kakayanan kang patawarin ako sa lahat ng aking kasalanan. Sa magitan, Panginoon, ng pagbuhos ng iyong dugo sa krus, nais ko po, Panginoon, sa gabing ito ideklara ang aking kaligtasan. Na sa magitan lamang ng iyong regalo at biyaya lamang ako naligtas. Hindi sa aking mga mabubuting gawa, Panginoon. Maraming salamat. At tinatanggap din kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Excuse me. Salamat po ng marami. Naniniwala ako ngayong August 30, ako'y naligtas na. Pinatawad mo na. May bago na akong buhay. Malaya na ako sa kautusan. Salamat sa kahabagan mo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Palakpakan natin ng Lord sa mga bahay. Kung gusto niyo pumalakpak, palakpak po kayo dyan pala kahit kayo lang nakakarinig. Okay guys, again, inuulit ko, di tayo sigurado dito pero mukhang pinaparamdam na ng Diyos sa atin. Mukhang hindi na tayo aabot ng susunod na 2 buwan. Puro mukha tayo, mukhang sa September 22 na nga, guys. Abangan na lang natin. At paano, Pastor, pag hindi nangyari, life must goes on. Bakit? Pwede naman dumating ang rapture ng hindi sakto sa oras. Kaya nga lang kasi, aliwanag kasi dito, sakto yung oras. Ang Diyos kasi, may isang salita guys, totoo lang. At napag-aralan naman natin na yung sinasabing walang nakakaalam ng oras. Walang nakakaalam kung alin doon sa Feast of the Trumpet. Pero may petsa na. 22 to 24, alin doon. So hindi natin alam. At yun ang Ama lang ang nakakaalam. Maraming salamat po. At mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa mga umating ngayong gabi. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Thank you so much po. Salamat. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. See you next Saturday. May vlog po ako tungkol dito. Abangan nyo po yung mukhang malapit na mag-rapture part 2 sa September 25 na ba. Naka-vlog po ito. Maraming salamat po sa mga manonood.